Ayan. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Paki-subscribe, like and share sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Okay? Hayaan niyo muna batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Saan man kayo paring naman doon naroon, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at palayo sa karamdaman. Okay? Let's go. Tuloy po tayo. Itong vlog ko na to ay patungkol to doon sa napad ko doon sa kapihan sa Senado, kung tawagin. Doon sa interview ng mga media kay Senator Win Gatchalian. Regarding to doon sa kay Alice Go. Ito pa lang si Alice Go, ayon sa natuklasan ni Senator Win Gatchalian sa ibang mga dokumento, ay siya pala di umano. Siya pala si Go Wangping, aka Alice Go. Kung totoo itong nakuha ni Senator Gatchalian na dokumento, mahirap nga yun. Mahirap nga yun. Kasi naging, alam nyo mga subscriber ko, subscriber ko, kasi naging mayor siya ng Bamban Tarlac na hindi taga rito sa atin, sa Pilipinas na hindi siya natural born Filipino citizen. Siya ay Chinese national. Lumalabas. Di ba ganun yun, mga viewers ko? So, mahirap yun. Mahirap yun. Kaya, sa dami ng mga Pilipino rito, lalo na sa Bamban Tarlac, ba't magkakaroon ng mayor na hindi taga rito sa atin bansa? Di ba? Naging mayor sa isang bayan dito sa ating bansa, particular dyan sa Bamban Tarlac. So, mahirap yun. Ang daming tao dyan na pwede maging mayor, na mga edukado rin naman. May mga natapos din, kahit pa paano. Bakit yung pa ang nanalo na hindi taga rito? Isabihin lamang, makikita natin na naisahan yung mga taga Bamban Tarlac. Oh no! Di ba? Naisahan ni Mayor Alice Go ang mga taga Bamban Tarlac. Yan ang nakikita natin. Kung totoo yung dokumento na yun, na yung dokumento na pinakita ni Senator Gatchalian na siya si Go Wangping, paki-correct lang ako, tama yung bigkas ko na pangalan na yun. Ay mahirap nga yun, di ba? Makakatawa tayo. Lumalabas. Nakakatawa. Nagkakaroon tayo ng mayor dito sa ating bansa, sa isang bayan dito sa ating bansa, na hindi taga rito sa atin. Oh, so unfair, di ba? Unfair yun. Kaya tama lang yung naging desisyon ng ating ombudsman, kung tama man, yung ombudsman ba, na siya suspendido na. At yung tumatayo ng mayor, yung kanyang vice, na taga Bamban Tarlac talaga. So mahirap talaga yun na nagkaroon tayo ng mayor dito sa isang bayan natin dito sa bansa, bansang Pilipinas nating minamahal, ay hindi taga Pilipinas, taga ibang bansa. So nalin lang tayo. At di tayo papayag na magkaroon tayo ng mayor na hindi taga rito sa atin. Di pinapanigan ng ating batas yan. Bawal na bawal yan. Kailangan ikaw ay natural born Filipino, marunong bumasa, sumulat. Di ba ganun yun? At nasa 8 gulang ka. Yun ang nakalagay sa ating saligang batas. Pero sa katauhan ni Mayor Alice Go, ay hindi katanggap-tanggap para sa atin. What? Kung mapapatunayan na hindi siya taga rito sa atin, hindi siya natural born Filipino, siya ay siyang Chinese national. Alam niyo, madali lang kasi hanapin yan Kung ikaw ay walang sa birth certificate, wala kang birth certificate na original, at wala ka doon sa PSA, madali lang hanapin yan. Yung mga kapatid mo, so may kapatid ka, so makikita yan doon. Kung nakarehistro din sila roon, at tama naman yung pagkakarehistro, makikita yan doon. Ganon din yung mga magulang mo.
nanay at tatay mo. Pero kung wala sa PSA eh. So, lumalabas talaga na hindi siya taga rito. Lumalabas na hindi siya taga Pilipinas talaga. Hindi masama magnegosyo sa ating bansa. Hindi masama. Pero bawal kang tumakbo bilang government official ng ating bansa. Bawal ang isang tao na na hindi taga rito sa atin na manungkulan sa isang bayan dito sa ating bansa. Bawal na bawal yun. Unfair naman sa mga taga Bamban Tarlac. Kaya ang dami naman pwede maging mayor dyan. Na mga edukado rin naman, may mga pinatapos sa pinag-aralan. Ba't tayo magkalalagay ng mayor na hindi naman taga rito sa atin? At yan nga, kung di pa nabulgar yung Pogo Hub na yan, di natin malalaman ang mayor ng Bamban Tarlac ay hindi taga rito sa atin. Di ba? So nabisto sa pamamagitan ng Pogo Hub. Ganyan ba sila? Kaya, kung ano man ang magiging kahinatnan ni Mayor Alice Go, at napatunayan na hindi sa taga rito, dapat talaga siya ma-deport. Oh no! At napatunayan na hindi sa taga rito. Dahil panluloko yan sa ating saligang batas. Ngayon, pag napatunayan na hindi siya taga rito, maaari siyang i-deport. Maaari siyang i-deport. Tsaka yung kanyang mga ari-arian, maaari bawiin na ating gobyerno. Tandaan natin na yung kanyang mga ari-arian ay nakatatag dito sa ating bansa, sa lupa natin. Yung lupa, pag-aari ng ating gobyerno. Sabi natin nabili niya, pero pag-aari pa rin ng ating gobyerno kasi nagbabayad sila ng tax. Tama ba yon? Yung amilyar? Oh. Nangangahulugan lamang. Kahit nabili mo na yan, hindi mo pa rin pag-aari yung lupa. Kasi pag-aari ang lupa ng Pilipinas. At sino yung nakapaloob dun sa lupa na yon? Dito sa ating bansa. Sino ang nagmamay-ari ng lupa ng buong Pilipinas? Ang ating presidente. Kung sino nakaupong presidente, siya ang nagmamay-ari ng lupa ng buong Pilipinas. So, sa pamamagitan ng hamilyar, ng tax, nagbabayad ka sa ating gobyerno. Ewan ko, tama ako, pakikorek lang mga viewers ko. Kung sino ang presidente ng ating bansa, siya ang may-ari ng Pilipinas. Siya ang may-ari. Nasasakop tayo. Kung sino ang uupong presidente, yung binibigyan natin ng karapatan bilang presidente ng ating bansa. Pag ating binuto at siya ay nanalo, nangangahulugan lamang na siya ang presidente ng ating bansa, nangangahulugan lamang na siya may-ari ng lupa ng buong Pilipinas. Di ba ganun yun? At tayo naman mga mamamayan, nagbabayad tayo ng tax. Di pwede natin angkinin yun. Magbabayad talaga tayo ng tax. Kasi yan nakapaloob sa ating batas. Di ba ganun yan? Biro mo, nabili mo ng lupa, nagbabayad ka pa ng tax. Kasi hindi mo nga pag-aari ang lupa ng Pilipinas. Yung lupa na nabili mo, hindi mo pag-aari yan. Magbabayad ka pa rin sa ating gobyerno ng tax. So, nangangahulugan lamang na hindi mo pag-aari yan. Nabili mo nga, may titulo ka. O, tama, may titulo. Pero ganun pa man, nagbabayad ka pa rin ng tax. Kasi nasaan nakatirik yung bahay mo sa lupa ng bansang Pilipinas. Di ba ganun yan? Kaya tayo nagbabayad ng tax, tayo mga mamamayan, kasi nga, hindi natin pag-aari ang lupa ng Pilipinas. Aww. Hindi natin pag-aari. Nagbabayad tayo dahil nakapaloob sa batas. Napakinggan ko yan noong kay Pangulong Duterte nung nakaraan. Nung siya nakaupo pa bilang presidente natin Pilipinas. Ng bansang Pilipinas. Nung siya yung presidente. Sinabi nga niya ako may-ari ng Pilipinas. Ako ang may-ari ng lupain ng Pilipinas. Kasi siya ang presidente. Kaya kung sino nakaupong presidente, siya ang nagmamay-ari ng lupa ng Pilipinas. At magbabayad tayo ngayon ng tax bilang mamamayan. Ngayon, katulad sa katauhan naman ni Alice Go, unang-una hindi siya Chinese national. Hindi siya Filipino citizen. Siya ay Chinese national. So kung nakabili siya ng mga lupain dito,
Nagbabayad siya ng tax sa ating gobyerno. So, sino may karapatan pa rin? Ating gobyerno. Pag binawi ng gobyerno yan, yung mga ari-arian na nabili niya, ang magagawa niya lang ay ibenta. Ibenta sa ibang tao. Ibenta. Yan ang mangyayari dyan. Ibenta. Kasi, palalayasin ka na eh. So, kung mapatunayan na hindi ka taga rito sa bansang Pilipinas, ito si Mayor Alice Go, pag napatunayan hindi siya taga rito, palalayasin siya. So, paano yung mga are-are? Hindi pwede niya bit-bitin punta ng China, di ba? Kung saan siya pupunta, hindi pwede bit-bitin yan. Oh. Yung lupang pinagtitirikan ng kanyang mga are-arian na nabili niya, hindi niya pwede bit-bitin pupunta kung saan siya pupunta. So, may iiwan mo yan dito. So, ano magiging kuan yan? Ano magiging decision niya? Ibenta niya. Diba? Ibenta niya. Papipilit siya ibenta sa murang halaga ang kanyang mga ari-arian. O, pag naibenta, babayad ka pa rin ng tax sa ating gobyerno. Magbabayad ka pa rin. Ganun yun. Kaya, napakasakit na magkaroon tayo ng isang government official na hindi taga Pilipinas. Napakasakit. Unfair sa mga taga Bambantarlac. Naisahan sila ng isang Chinese national. Yan, mga viewers ko, subscriber ko. Kaya pag sa hearing sa Senado, malalaman natin yan kung ano pa yung kanyang mga katwiran. Pag tinanong siya ng ibang mga senador natin, na mga kagalang-galang na senador, pag natanong siya, malalaman natin yung kanyang kasagutan. Malalaman natin yan. Diba? Nakakainis kayo ah. Kaya masabi ko lang kay Mayor Alice Go, aminin mo na totoo na hindi ka taga rito. Oh no! Hindi naman masama maniran sa bansa namin eh. Hindi masama. Basta wala kang, basta isa kang legal na negosyante sa Pilipinas, sa aming bansa. Wala problema yan eh. Wala problema yan. Pero yung manungkulang ka sa aming bansa, sa isang bayan dito sa aming bansa, na hindi ka taga rito, medyo mahirap yun. Talagang hindi pinapanigan ng aming batas yan, ng ating batas dito sa bansa. Hindi pinapanigan yan. Yung manungkulang ka ng isang bayan dito sa aming bansa, hindi pinapanigan ng aming batas yan. Bawal na bawal po sa batas yan. Kaya, ang pinakadabis dyan, para kahit paano, patawad ka naman ng aming kami ang mga Pilipino eh, mababang kalooban namin eh. Wow! Aminin mo lang katotohanan na ganun. Maaari mapatawad ka nila. Pero, Oh my God. paalisin ka pa rin. I-deport ka sa ibang bansa, sa bansa kung saan ka galing. Babalik ka sa bansa niyo. Oh no! Kasi, yung ginawa mo na magkaroon ka ng katungkulan bilang government official sa aming bansa ay hindi pinapanigan ng aming batas. Oh Ay isang panluloko my yan. God. Nalinglan mo yung mga kababayan namin dyan sa Bambantarlac. Ang dami pwede maging mayor dyan. Ang dami pwede maging mayor sa Bambantarlac. Bakit? Isang Chinese national pa ang naging mayor dyan. Wala kang mapakita mga dokumento na iba. Wala kang mapakita. Hindi maaari mahatulang ka ng mahatulang ka ng deportation. Diba ganun yan? Mahatulang ka ng deportation. So yun lang sa akin mga viewers ko, subscriber ko. Palala ko lang po ulit ha. Paki-subscribe, like and share sa aking YouTube channel. Randy Channel. Paki-subscribe lang po. Like and share. And comment dito sa baba. Na aking channel. Pasensya na kayo. Okay? Ilan po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.